Nagsimula ang eksena sa isang boxing ring kung saan si Yu, isang mahusay na boksingero, ay nakikipaglaban sa isang kakaibang kalaban, isang misteryosong pusa na marunong magboxing. Habang naglalaban, napakasaya ni Ki sa panonood. At biglang, nagising si Yu mula sa kanyang panaginip at napagtanto na ang laban ay isang panaginip lamang at ang kanyang tunay na pusa ay nasa kanyang dibdib. Samantala sa opisina, pinayuhan siya ni Ki na magpahinga at relax lang muna pagkatapos ng kanyang mga laban para hindi ma-stress. Binanggit din ni Ki ang laban ni Yu kay Kasim at sinabing magaling ang kanyang ginawa pero kailangan pa rin niyang magpahinga. Pagkatapos, makikita si Yu sa bahay, nagre-relax habang nanonood ng TV kasama ang kanyang pusa. Naalala niya ang isang laro na gusto nilang laruin ni Injay dati. At biglang nagpunta si Yu sa isang lugar kung saan naglalaro ng air hockey at nakilala niya ang isang 52 taong gulang na lalaki na nagtatag at namahala sa US Air Hockey Association. Sinabi ng matanda na matagal na niyang hinahanap ang isang henyo sa air hockey na makakapagdala ng revolusyon sa sport na ito. Sumigaw ang matanda at kinilala bilang Indiana Jackson, ang presidente ng US Air Hockey Association, na naniniwala siyang si Yu ay may potensyal na maging world champion sa air hockey. Hinihikayat niya si Yu na sumali sa kanya upang muling buhayin ang air hockey sa US. Ngunit, tumanggi si Yu sa alok, pabirong sinabi na wala siyang hospital bills na kailangang bayaran at agad na umalis, iniwan ang matanda na nabigo at nalungkot sa kanyang di pagpansin sa alok. Pagkatapos, habang sinusubukan ni Yu ang ibang laro, nakakuha siya ng perfect score sa pinakamahirap na kanta, Nightmare, ni Dia Wax, na ikinagulat ng mga taong nanonood. Napagkamalan siyang isang rangkado o eksperto sa laro dahil sa kanyang hindi inaasahang galing. Hindi nagtagal, sumubok si Yu na maglaro ng panibago at may isang tao ang humamon sa kanya at labis na namangha sa estilo ni Yu na parang baguhan, walang combos, puro simpleng galaw lang, na 1-2 combo lamang. Ngunit nakakaiwas siya sa lahat ng atake nito. Nagtaka ang kalaban kung gumagamit ba si Yu ng hack, kahit na imposible ito sa isang arcade game. Sa kabila ng kanyang pagkapanalo at pagtataka ng iba, naramdaman Yu na nababagot na siya sa laro. Nagpunta siya sa isang parke kung saan nakita niya ang isang masayang pamilya na naglalakad ng magkasama. Bigla, lumapit sa kanya ang isang bata, kinikilala siya bilang boksingero mula sa TV at humihiling ng autograph. Dahil wala siyang official na autograph, gumawa si Yu ng malaking pangalan nito sa libro ng bata. Labis na humanga ang bata, pinuri ang lakas ni Yu sa boxing, at inihambing siya sa ibang boksingero na hindi umano kasing lakas ni Yu. Ang bata, na puno ng paghanga, ay nagtanong kung lalaban ba si Yu sa kampiyon. Sa kabila ng kanyang pag-iwas, sinabi ni Yu na marahil, na lalong nagpa-excite sa bata, pinaniniwalaan na mananalo si Yu at magiging pinakamalakas. Habang patuloy na hindi pinapansin ni Yu ang bata ay nagpahayag ng kagustuhan na matutong mag-box at maging malakas tulad ni Yu. Ngunit, ibinahagi ni Yu ang isang mapait na pananaw sa kahulugan ng pagiging malakas. Sinabi niya na walang kabutihan sa pagiging malakas dahil kahit gaano ka kagaling sa pakikipaglaban, hindi ka pa rin makakaligtas sa mga di inaasahang pangyayari tulad ng pagkakasakit, aksidente, o maging sa natural na pagkamatay. Binanggit niya ang hindi maiiwasang katotohanan ng kamatayan na haharapin ng lahat, kabilang ang pamilya ng bata, maging ang bata mismo. Ang mga salitang ito ay nag-iwan ng malalim na epekto sa bata, na halos maiyak at biglaang tumakbo palayo kay Yu. Ang bigat ng realidad na ibinahagi ni Yu ay nagpamulat sa bata sa mas malawak na perspektibo ng buhay, ngunit sa paraang masyadong direktang nagdulot ng takot at lungkot sa puso ng isang musmos. Pagkatapos, nagbago ang eksena patungo kay Jin, na makikitang nagme-meditate sa gitna ng boxing ring. Sa isang intimate na hapunan, mapapansin na hindi kumakain si Jin habang kasama ang kanyang partner. Ang kanyang partner, na nag-aalala kung hindi ba nagustuhan ni Jin ang pagkain na kanyang niluto, ay nagtatanong ng paulit-ulit kung bakit hindi kumakain si Jin. Ngunit, si Jin ay tila malayo ang isip at hindi nakikinig, nakatitig sa kanyang partner, ngunit ang nakikita lamang niya sa likod nito ay ang malaking imahe ni Yu na nagpapakita ng kanyang pagkaabalahan sa nalalapit na laban. Sa ibang eksena, si Manager Carmen ay abala sa pagtatrabaho sa kanyang laptop nang mapansin niya mula sa bintana ng kanyang opisina na patuloy ang pag-ensayo ni Yu sa labas. Pinuna niya na karamihan sa mga boksingero ay nagpapahinga sa mga ganitong oras, ngunit si Yu, sa kabilang banda,
ay tila hindi kailangan ng pahinga. Sinundan niya ang parehong nakakapagod na routine araw-araw ng walang palya. Nagtataka si Carmen kung si Yu ba ay parang robot dahil sa kanyang walang ekspresyong mukha at kawalan ng mga kaibigan, palaging mag-isa sa kanyang pag-ensayo. Napaisip din siya kung talagang interesado ba si Yu sa boxing o kung may iba pa siyang mga hilig, marahil ay ang kanyang pusa. Binanggit din ni Carmen ang susunod na kalaban Yu, na isang kampiyon sa lightweight division, at iniisip niya na kahit manalo si Yu, mahirap isipin na magiging masaya siya. Ang eksena ay lumipat kay Jin na nasa gitna ng ring at nagmumuni-muni. At isang tao na pinagmamasdan si Jian, ang nag-iisip na mas madalas ang pagmumuni-muni ni Jian nitong mga nakaraang araw, marahil dahil sa impluwensya ng boksingero na si Yu. Tinanong ng taong ito si Jin kung ano ang kondisyon niya para sa laban bukas, kung saan sinagot ni Jin habang nakapikit na excellent, ngunit pagbukas ng kanyang mga mata, idinagdag niya na ang pagiging excellent ay hindi sapat. Sa pagharap niya sa tatlong lalaki na handa na makipag-spar sa kanya, iginiit ni Jin na kailangan niya ng higit pa sa pagiging excellent. Lipat ang eksena habang pinapanood ni Ki at Yu ang nakaraang laban ni Jean-Pierre Manuel, ang kampiyon ng lightweight division, laban kay Till Snyder. Habang inihahanda nila ang kanilang sarili para sa hinaharap na laban, binibigyan ni Ki si Yu ng isang detalyadong paliwanag tungkol sa kahalagahan ng laban na ito. Ang tagapag-announce ay nagpapakilala sa mga manonood sa main event, kung saan si Jean-Pierre Manuel, na may walang talong record na 37 panalo sa 37 laban, ay itinampok bilang isa sa pinakamahusay na boksingero sa mundo. Ayon kay Ki, si Jean-Pierre ay kilala sa kanyang perpektong teknik sa boxing, at nagbigay din siya sa kahalagahan ng pag-aralan ni Yu ang estilo ng pag-box ni Jean-Pierre. Habang nagpapatuloy ang laban, ipinakita ni Jean-Pierre ang kanyang kahanga-hangang kakayahan sa paggamit ng kanyang mahabang abot at mabilis na jab para kontrolin ang laban. Sa pamamagitan ng pagharang sa paningin ng kalaban at pagmaintain ng distansya, naging imposible para sa kanyang kalaban na sukat ang tamang distansya para sa pag-atake. Binigyang diin ni Ki ang kahalagahan ng reach ni Jin na 79 inches, na mas mahaba ng 6 na pulgada kumpara kay Yu, at kung paano ang mabilis na paggalaw ni Jian ay lumilikha ng isang perceived reach na mahigit 118 inches na nagpapahirap sa kahit sinumang kalaban na makalapit sa kanya. Habang nagpapatuloy ang laban, pinuri ng kalaban ni Jean-Pierre ang lakas ng kanyang mga jab na mas malakas pa sa inaasahan. Ngunit, sa kabila ng overwhelming na kapangyarihan ni Jian, ipinahiwatig ng kalaban na siya rin ay hindi basta-basta at mayroon siyang sariling plano. Nagpakita ang kalaban ni Jin ng kahusayan sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga attack gamit ang crab defense, isang taktika na nagpapahiwatig ng kanyang paghahanda laban sa estilo ng pag-box ni Jin. Ngunit, ipinaliwanag ni Ki kay Yu na ang tunay na dahilan kung bakit si Jin ay kampiyon ay hindi lamang dahil sa kanyang reach. Habang nagpapatuloy ang laban, ipinakita ni Jin ang kanyang kakayahang umiwas sa suntok gamit ang shoulder roll, sabay counterattack sa katawan ng kanyang kalaban. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa kanyang stance at nagpatuloy sa pag-atake. Inilahad ni Ki na ang paggamit ni Jin ng shoulder roll upang umiwas at mag-counter ay nagpapakita ng kanyang kakayahang kontrolin ang kalaban at panatilihin ito sa nais niyang posisyon. Ang paglipat ni Jin sa southpaw stance at ang mabilis na pag-atake sa ulo ng kalaban na nag-iwan ng bukas na target ay itinuturing na perpektong desisyon para sa isang outboxer. Binigyang diin ni Ki na bukod kay Jin, si Yu lamang ang may kakayahang magpakita ng ganitong antas ng teknikal na kahusayan. Nagdagdag pa si Ki na si Jin ay may isa pang sandata na hindi pa nakikita ni Yu, ang kakayahang magpalit-palit ng stance mula orthodox patungong southpaw na nagdudulot ng kalituhan sa kalaban pagdating sa timing at distansya. Ang pagiging ambidextrous ni Jin o ang kakayahang gamitin ng mahusay ang parehong orthodox at southpaw stances ay nagpapahirap sa kalaban na makahanap ng ritmo at masukat ang distansya. Sa huli, ang kalaban ni Jin ay nalilito at hindi na magawang tantiyahin ang distansya o timing ng mga atake ni Jin na nagpapakita ng kahusayan ni Jin sa ring at kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamahusay na boksingero sa mundo. Sa pagtuturo at paghahanda, sa pagsubaybay ni Ki at Yu sa laban ni Jean-Pierre Manuel, ang hindi matinag na kampiyon ng lightweight division. Sa pagtatapos ng laban, kung saan muling nagtagumpay si Jin, binigyang diin ni Ki ang kahalagahan ng teknikal na kahusayan ni Jin,
na nagpapakita ng kanyang paghahari sa oras at espasyo sa loob ng ring. Inilalarawan ni Ki kung paano nagtatanim si Jian ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng kanyang hindi mahuhulaang estilo na nag-iiwan sa kanila sa dilim at kawalan ng pag-asa. Sa panayam pagkatapos ng laban, binigyang diin ni Jian ang kanyang sariling kritikal na pagtingin sa kanyang performance, na ipinahayag niyang hindi siya ganap na nasiyahan dahil sa mga pagkakamali sa timing at koordinasyon. Inihayag niya ang kanyang matinding pag-asa sa kanilang nalalapit na laban Yu, na kanyang itinuturing bilang tunay na pagsubok sa kanyang kahusayan. Tumawa si Ki sa pahayag ni Jian, inihalintulad ang mga nakaraang kalaban ni Yu sa maliliit na isda sa maliit na lawa, ngunit kinilala si Jian bilang tunay na kalaban, isang boksingerong hindi kailanman nasiyahan at palaging nagnanais na higitan ang sarili. Ipinahiwatig ni Ki na ang laban kay Jian ay hindi katulad ng anumang nauna, dahil si Jian ay patuloy na nagsisikap na perpektuhin ang kanyang sining na nagtatakda sa kanya bilang isang tunay na alagad ng boxing. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.